Kinumpirma ng Malacanang na inaprubahan ng Office of the President ang panibagong travel authority ni Vice President Sara Duterte. Para po yan sa nireschedule na biyahe niya papuntang the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, in-issue ang Travel Authority noong April 28 para sa mga biyahe ng bise mula May 2 hanggang May 15. Inaalam pa kung tumuloy ang bise sa biyahe. Matatandaang hindi tumuloy sa kanyang biyahe noong April 23 ang bise dahil sa anyay last-minute na pag-issue ng Travel Authority. Nilinaw naman ng Malacanang na nangyayari talaga ang pagbibigay ng Travel Authority sa bise isang araw bago ang nakatakdang biyahe. Wala rin daw pagkakataon na tinanggihan ang bise na mabigyan ng Travel Authority. Update po tayo sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Kausapin natin si Dr. Raul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ginoong Paul? Yes po, good afternoon sa inyo. Ayan, dinig na po namin kayo. Kumusta po yung monitoring nyo sa aktibidad ng Bulkang Mayon? Patuloy pa rin ba yung pagbuga ng abo? Yes po. So for the past 24 hours po, nakapag-record po ang PHIVOLCS ng 5 volcanic earthquakes at apat dito ang mga volcanic tremors or yung sunod-sunod na or tuloy-tuloy na pagyanig. Meron din po tayo 411 na rockfall events. Ito yung mga natitipak-tipak na mga bato at lava. At apat po dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents, kagaya po nung nangyari noong Sabado. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Kung pagbabatayan po yung history nitong bulkan, yung mga indication na binanggit po ninyo, saan po kaya papunta itong Mayon ngayon? Based naman po dun sa data na nakukuha namin mula po noong January hanggang sa kasalukuyan, halos constant po, wala pong pagbabago, sa monitored parami. Based on our interpretation, nasa alert level 3 pa rin po ang Mayon Volcano. Wala naman pong signs na nag-escalate or nagde-deteriorate yung situation. Gaano po karami o kakapal na ashfall yung naitala dito sa effusive activity ng Bulkang Mayon? Based po dun sa yung sa reports ng Office of Civil Defense, meron sila po yung pinakamakapal po ay nasukat po sa 2 pulgada or 2 inches po, yung pinakamakapal dito sa bandang Ginubatan town ng Albay. At kumusta po yung pagbabantay natin sa pag-aagos ng pyroclastic density current? Ano-ano mga lugar po yung apektado nito? At based dun sa observation po ninyo, lumagpas po ba dun sa expected yun na aabutin ng uson itong nangyari nitong weekend? Fortunately naman po, hindi naman po lumagpas dun sa 6-kilometer permanent danger zone yung uson. Umabot lamang po ito ng mga 5.13 kilometers based on our yung survey kahapon, yung total run out niya. Pero yun nga po, yung abo po, yung ashfall ay naapektuhan yung mga bayan ng Kamalig, at hanggang bayan ng Uwas po sa Albay. At muli, nabanggit nyo, posible ba magtaas pa ng alert level dahil sa aktibidad ng bulkan o wala namang indikasyon? Again po, wala po tayo nakita indication na dapat po magtaas yung alert level status niya. So sa ngayon po, naka-maintain pa rin po alert level 3. At pagdating po sa danger zone o yung evacuation zone, gaano po kalaki yung posibilidad na palawigin ito? Kasi dito sa nangyari nitong weekend, yung abo talagang makapal, yung dumaloy doon sa mga area na may mga tao pa talaga. Okay, that's a good question po. Bagamat wala kami nakikitang indication na nag-escalate yung situation sa Mayon Volcano, mag-warrant na itaas yung alert level, kapag po magtuloy-tuloy yung ganitong phenomena, itong mga uson or pyroclastic density currents at merong danger or may possibility na lumagpas ng 6 kilometers, maaaring maglakihan yung danger zone. Pero sa ngayon po, wala naman kami nakikitang, sa ngayon po, pinag-aaralan pa po namin kung magkaroon uli ng ganito kalaking pyroclastic density current or uson. Very quickly, baka meron po kayo paalala sa ating mga kababayan na nasa area, nasa inyo pong pagkakataon. Okay po. So sa ngayon po, naka-maintain pa rin po ligid ng Mayon Volcano. Iwasan pa rin po natin yung pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone
At kung magkakaroon naman po nitong mga pagbagsak ng abo or ashfall, magsuot ng face mask at yung ating mga piloto naman po nire-remind natin na huwag magpapalipad malapit sa Bulkang Mayon dahil nandiyan po yung possibility naman po na magkaroon ng malakas na pagsabog na hindi po natin inaalis yon at yung mahigop po ng mga makina nila, yung mga jet engines nila, yung abo at maaaring magdulot ng pagkasira nito. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Welcome po. Yan po si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng FIVOX. Huli ka ang pagsalpok ng motorsiklo sa papalikong kuliglig o traktor sa isang intersection sa Burgos, Isabela. Tumila po ng rider. Kinulungan ng mga residente ang sugatang rider. Ayon sa mga otoridad, nagkaayos naman kalaunan ng biktima at ang driver ng kuliglig. Wala silang pahayag. Todo kayod ang mga otoridad at local officials sa paglilinis ng mga kalsadang binalot ng makapal na abo galing sa Bulkang Mayon. At may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Connie, makapal pa rin yung abo na nililinis ng mga otoridad at mga residente dito sa Ginubatan, Albay, partikular na dito sa Maharlika Highway. Isa po yung ginubatan sa mga bayan sa Albay na lubhang apektado ng ashfall. Dulot po yan ng pag-alboroto ng Mayon Volcano. Target ng mga otoridad na malinis muna yung mga main road kung saan sagabal pa rin yung abo. Connie, papakita ko sa inyo yung ginagawa ng mga tauhan ng DPWH dito. No? Tinatabi nila at pinagsama-sama muna yung mga abo sa gilid ng kalsada. Pagkatapos niyan, hahakutin nila ito at isasakay sa truck. Ito pong truck nila ang magdadala sa mga naipong abo sa designated disposal site. Maingat yung mga otoridad na hindi lang bumara sa kanal yung abo kasi mas mahirap daw tanggalin kapag tumigas na yung volcanic ash. Hindi lang po kalsada ang balot pa rin ng abo. Pati mga sasakyan, Connie, gaya nito, tila natabunan na rin ng abo. Hindi rin po nakaligtas yung mga bahay, mga establishmento at syempre yung mga halaman. Papakita ko rin sa inyo, Connie, yung rice mill dito sa may Maharlika Highway na may mga bakas po ng abo hanggang sa loob. Kaya ang ginawa po nila, tinabi na nila yung kanilang mga panindang bigas para hindi na mahaluan ng abo. Para sa kalaman ng mga kapuso natin, Enero pa po nakataas ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po dapat yung pag-iingat at paghahanda ng mga residente malapit sa bulkan dahil sa magmatic unrest. Connie, pinag-aaralan pa ng mga otoridad kung itataas na ba yung alert level sa Mayon Volcano o palalawigin to 7 kilometers yung danger zone ng Mayon na makakaapekto raw sa humigit kumulang 10,000 pamilya. Yan muna ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac. Kaugnay po sa latest assessment at pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ngayon ng Mayon Ashfall, kausapin po natin si Jessar Adornado, Officer in Charge ng Office of Civil Defense Region 5. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Miss Connie, and maraming salamat at nahusto po ako dito sa Balitang Tanghali. Opo, at dahil nga po sa pagtindi ng aktibidad ng Bulkang Mayon, ano na ho yung parameters na tinitignan ninyo at ng FIVOX para palawigin pa ho ba yung danger zone? Ayun po, yun yung pinag-uusapan nila. Tapos namin kung kailangan bang palawigin yung danger zone. So, sabi nga ni Sir Alanis, natitignan natin sa mga susunod na araw kung kinakailangan. Aha. At ano ho ang latest naman na assessment nyo sa mga lugar na apektado po ng ashfall ng Bulkang Mayon? As of now po, nakita niyo naman po kanina sa video po, ongoing yung ating clearing operations. In terms of damages po, naghihintay pa kami from the agriculture side. Sila po talaga yung natamaan, specifically our farmers. And of course, sa mga houses natin, puno ng abo. And yun po, as of now, yun po ang ating assessment po natin dito ngayon sa ashfall ng Mount Mayon po. Oho, alin ho doon sa sinasabing 130 barangays dyan sa Albay ang pinaka-apektado po ng ashfall? Gaano po kakapal yung abo na naiwan po sa mga bahay as we speak? Opo, actually ang pinaka-tinamaan po talaga is ang sentro ng ang Ginubatan, specifically po ang sentro niya.
Ang kapal po na nakuha po nila sa may daan is around 1 to 2 inches po. Actually, sa Kamalig, nakapag-record pa sila ng merong 3 inches po. So, ganun kadami, ganun po kakapal yung abo na na-record na itala po natin. Oho. Just to confirm po, nakausap din ho natin yung MDRMO kanina ng Ginubatan. 98,000 individuals po ang apektado daw ngayon or 28,000 families. Nadagdagan pa ho ba yan? Hindi na po. Yan po, yun yung data rin na binigay po sa amin. Sila po talaga yung 98,000 individuals na yun yung apektado talaga po ng ashfall. Okay. At sabi nga ho ng PHIVOX naman, laging may posibilidad ng pagputok ng bulkan. Ano ho ang posisyon nyo dyan? At kamusta ho yung kahandaan naman ng OCD Region 5? Ang OCD Region 5 po, lagi nakatutok at lagi namin nakapag-coordinate sa province at sa mga munisipyo. Meron na tayong contingency plan dyan. Specifically po, pag pumutok ulit, magkakaroon na tayo po ng meeting po at yung nakapalibot po na mga municipalities pa po na sa ngayon po is naka-standby na rin po sila just in case po mag-alert tayo or pumutok po. Sapat ho ba yung supply ng relief goods natin, ng N95 face mask, pati ho yung mga sinasabing mga apektado na water sources po dyan sa Kamalig, pati na rin po dyan sa Ginubatan? Opo, in terms of relief food items po, wala po tayong problema. Sagot po ng DSWD yan, specifically po nandun sa inside evacuation center at including po yung mga tinamaan din po or nasa outside evacuation center, nagbigay din po ang DSWD. Pagdating naman po doon sa may water supply po natin, ayun nga, na-report sa atin yan ni Mayor Jemo Hoko na yung water source nila kasi nga ngayon summer talagang mababa plus kinukuha pa doon yung source ng ating flashing kaya ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng pag-call sa ibang probinsya. Actually, nandito na sila. Nag-augment na sila ngayon ng mga water filtration machine. Sa estimate ka po namin, around 15,000 liters per day ang kailangan nila. Ma-augment naman natin yan, Miss Connie. Yung source ko nandun na, meron silang 7,200 liters per day. Meron na rin yung police ng 1,800 per day. At yung OCD po, magdi-deliver kami ng around 20,000 bottles of water, 6 liters po, good for 8 days. Mag-start kami mga May 6 po for Ginubatan po. I can imagine napakahirap po nito sa kalusugan, lalo na dun sa mga may existing na po na sakit po sa baga. Ano ho ang ating nakikita? Nadagdagan ho? Ilan ho ba yung mga nasa evacuation centers na medyo nahirapan po sa paghinga? Opo, usap natin yung DOH po. As of now, sabi naman nila po, in terms of gamot, walang problema. Naka-standby yung team nila. Nasa evacuation center naman, konti lang naman ito. Pero mga nasa bahay po, yun yung lagi pinapaalalahanan na as much as possible mag-face mask. So far po, wala pa naman pong data na binibigay sa amin ang DOH regarding sa pag-increase ng may mga sakit. Pero definitely po, yan po talaga yung magiging challenge po natin. At nakahanda naman po tayo dyan, ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po, Ms. Connie, sa mga... Yan po naman si Mr. Jessar Adornado, ang OIC ng Office of Civil Defense Region 5. Ito ang GMA Regional TV News. 13 alagang aso ang hinihinalang nilason sa San Miguel, Iloilo. Natagpo sa mga ito sa isang bakuran. Katabi ng mga ito ang kanin na hinaluan ng kulay asul na bagay o sangkap na hindi pa alam kung ano. Hinala ng pamilyang may alaga sa mga aso, lason ang asul na sangkap. Sinusuri na yan ng pulisya. Hinahanap din ang mga may gawa niya na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Overjoyed si sparkle artist Ashley Sarmiento sa kanyang first ever solo meet and greet. Chika ni Ash, kung dati online lang ang interactions niya with her fans, face-to-face na sila ngayong nakapag-bonding. Game din silang lahat na kumasa sa iba't ibang activities. Bilang thank you sa kanilang efforts at unending love at support, pinerform ni Ashley ang songs na Obsessed at Oh My Days. Kamakailan lang nang kilalanin si Ash as TV Supporting Actress of the Year sa 7th Village People Choice Awards para sa kanyang role na Amber Santos sa GMA drama series na Akusada. It's been
pinaghirapan ko po talaga yung role po na yun. Nakakatuwa po na na-recognize po ako ng VP Choice Awards po. And of course, thankful din po ako sa lahat po na naniwala at bumoto po sa akin. Paglapit ng lalaki yan sa isang babae sa Pigkawayan, Cotabato, bumunot siya ng baril at agad pinutukan sa ulo ang biktima. Tumakas siya sakay ng isang motorsiklo na minamaneho ng kanyang kasabwat. Ayon sa pulisya, nasawi sa ospital ang 44 anyos na biktima. Kabilang sa mga tinitingnan nilang motibo ang umunoy alitan ng biktima kaugnay sa illegal recruitment. Patuloy pang tinutukoy ang mga suspect. Simula bukas, May 5, may toll ng babayaran ang mga daraan po sa huling segment ng Cavitex C5 Link. Ayon sa Toll Regulatory Board, para sa mga dadaan sa segment 3B mula Taguig hanggang Sucat Road at vice versa, 59 pesos po ang bayad para sa Class 1 vehicles. 117 pesos naman para sa Class 2 vehicles at kung Class 3, 176 pesos. Kung manggagaling naman po sa Taguig at papuntang Rojas Boulevard o Zapote, 97 pesos para sa Class 1, 194 pesos para sa Class 2 at 291 pesos sa Class 3 vehicles. Ito na ang mabibilis na balita. Aabot sa mahigit 21 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag kaugnay sa pagkakarga ng mga sigarilyo sa isang wing van truck. Nang maharang ang truck, tumambad ang aabot sa mahigit 500 kahon ng iba't ibang brand ng sigarilyo na pawang mga walang dokumento. Kinumpiska rin ang truck na ginamit. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na maharap sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag. Pansamantalang hindi nadaanan ang isang bahagi ng Quirino Avenue sa Maynila kahapon matapos tumama ang container van ng karga ng isang trailer truck sa vertical clearance post ng LRT Line 1. Base sa investigasyon, galing Cavite at pabalik ng Malabo ng truck nang mangyari ang insidente. Gumamit ng boom truck ang MMDA para iangat ang sumayad na bahagi ng poste at i-welding ito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamunuan ng LRT Line 1 matapos magsagawa ng inspeksyon sa insidente. Nakatakdang mag-usap ang pamunuan ng LRT Line 1 at ang kumpanya ng trailer truck. Naialis din ang sumabit na truck. Tagumpay ang ika-4 na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Bukod sa pamimigay ng pagkain at fuel supply sa mga residente at mangingisda sa Pag-asa Island, nakapaglagay pa sila ng watawat ng Pilipinas sa Pag-asa K2. Ang mainit na balita hatid ni Von Aquino. Pasado alas 8 ng gabi nang dumating ang ML Chawi sa Pag-asa Island. Lula ng Atin Ito fourth civilian mission to the West Philippine Sea. Alas 5 na madaling araw, tumulak ang rubber boat patungong Pag-asa K2. Doon, naglagay sila ng watawat ng Pilipinas. May Chinese vessel na sumunod, siguro na alerto din sila. The message is nagpapahiwatig po tayo at nagpapadala ng mensahe sa kanila na ang West Philippine Sea ay tunay ngang atin. Yeah. At dapat ay malaya po tayong nakakapunta dito. Pinuri ng AFP ang grupo para saan nila ay matagumpay at matapang na civilian-led mission sa Pag-asa Island. Ang paglalagay roon ng watawat ng Pilipinas, pag-iit-an nila sa sovereign rights ng bansa at pagpapakita ng active citizenship sa kabila ng mga hamon. Namahagi rin ang Atin Ito Coalition ng food at fuel supplies sa mga mangingisda at sa mga residente sa isla. Masaya po kami, malaking karangalan sa amin na nariyan kayo. Ito ay makatulong sa ipinaglalaban natin at naririnig natin na talagang tatayuan natin yung ating soberenya dito sa Municipality of Kalayaan. Pahirap ang sinapit ninyo na para makarating dito sa ating mga kababayan sa West Philippines. Maraming salamat po sa inyo na nakipista kayo dito sa amin. Giit ng Munisipalidad ng Kalayaan at ang mga taga-Pag-asa Island, maharap man sa panganib, kailanman ay hindi nila isusuko ang teritoryo ng Pilipinas sa mga dayuhan dahil atin ito. Von Aquino nagbabalita para sa GMA News.